Importante rin at alam ko maraming maiinis dito sana kung ano nga update makuha natin at ano mga kaganapan or mga pwedeng gawin para ito ay ma-solve itong problema to. Makakausap po natin via Zoom ang Assistant Secretary for Operations and Services ng National Authority for Child Care. Ito yung may kaugnayan dito sa mga binebenta mga bata, mga babies online na talamak na lately. Makakausap po natin via Zoom si Asek Rowena Makalintal. Asek Rowena, good morning. Si Danny Buenafeo sa Kabayan. Mapag-arugang umaga po, Sir Danny, at sa mga tagapakinig, tagapanood, taga-suporta po ng Kabayan Teleradyo sa DCMM. Mapag-arugang umaga po mula sa inyong National Authority for Child Care. Yes, thank you very much sa oras ho ninyo. Napaka-importante ho itong pag-uusapan natin na talaga namang marami ang nakikinig at syempre concerned sila dito sa dumadaming kaso nito mga binebentang baby online. Nakita ho natin kailan lang sa Quezon City at saka sa Batangas na binebenta ang bata ng yung isa halagang 25,000, yung isa 75,000 pesos. For now, ano ho ba mga hakbang na ginagawa natin, Asek, para masawata ho ito mga ganito? Patuloy po ang ating pakikipag-ugnayan at coordination po sa ating PNP Women and Children Protection Center sa ilalim po ng pamumuno ni Police Brigadier General Sheila Portento. Gayon din po ang NACC po ay naatasan bilang DOJ IACAT Committee Chair po ng Committee Against Illegal Adoption. So patuloy rin po ang ating pakikipag-ugnayan sa Meta-PH at sa DICT para po ma-take down po itong mga online Facebook groups kung saan po ginagamit ng ating mga kababayan, gayon din po ng mga masasamang loob bilang venue para sila ay makapagkita, makapag-usap at makapag-transact illegally dito po sa kanilang ginagawang online baby selling. Oo. Kaya nga, bali ang nangyayari, 'di ba, mga sariling mga nanay ho, 'di ba, Asek, ang nagbebenta no at inilalako yung kanilang mga anak. So ano ho ba ang progress natin doon in terms of putting out yung website, lalo na yung pakikipagtulungan natin sa NBI at DICT? Meron bang mga masasabi natin positive developments? Kasi sana ho, talagang nakakaawa ho yung mga ganito walang kamalay-malay yung mga bata nabebenta sila. Opo, Sir Danny. Actually po, base sa ating monitoring po, out of 17 covert operations, entrapment operations na isinagawa po ng PNP WCPC, 18 na mga bata po ang na-rescue natin. 23 Ilan na rescue? 18 po na mga 18. bata po Okay. ang ating na-rescue, and 23 po ang mga perpetrators. And so far po, meron na ho tayong isang successful conviction, Sir Danny. Nakasuhan po ng Okay. anti-human trafficking, child trafficking po, qualified trafficking po ang ating perpetrator. Since 2024 po, minomonitor na po natin itong mga cases. In 2024, there were reported 5 mga rescue operations po on online baby selling. And then noong nakaraang taon po, 2025, umabot po ng 8. At ngayon po, hindi pa po natatapos ang first quarter, Sir Danny, meron na po tayong na-rescue na 3 pong mga, dito po sa 3 entrapment operations. Kaya nga, so bali itong January pa lang 3 na ang reports ninyo na ganyan. Nakaraang taon 8, tama ba? 2025? Opo. Okay. Opo. Okay, so sabi nyo meron na isang conviction, child trafficking. Ano ho ba to? Ano ba ang parusa dito? Opo, lahat po ng mako-convict po against para po sa violation ng ating trafficking law, sila po ay may 20 years to life imprisonment at multa po na 1 million to 5 million pesos or both depending on the discretion of the court. Liable din po sila sa ating anti-child abuse law, liable din po sila against illegal adoption, and liable din po sila sa ating anti-cybercrime law. So ito po yung mga kaso na pinapataw po natin sa perpetrators, pati na rin po sa mga nanay na nagbebenta sa kanilang mga anak. And out of the 17 operations, tama po kayo, Sir Danny, ilan po dito biological mother po mismo ang perpetrator. Kaya nga 17. Oo, yung mga... Bali, sabi nyo 23 na identified nyo ng mga perpetrators. Oo, for now ho ba, ano ba? So bali, may mga ongoing mga court cases na to at malaki ho ba ang posibilidad na makonvict din ito mga to?
Yes po, ongoing po, Oh, na-inquest at napailan na po ng kaso kaya po medyo oh. limitado na po yung information na naa-access po namin dito sa mga kaso na to. Mm. But we were informed at least po may isa na po tayong nakasuhan. At patuloy po ang entrapment operations ng ating PNP WCPC dito pa po sa mga still existing na mga FB groups. Way Mm. back in 2023, 2024, sinulatan po namin ng Meta PH para po ma-take down na po sana Kaya lahat nga, itong sana. of FB groups. Fortunately po, may mga nati-take down. At one point in time, Sir Danny, bumaba na lang out of 24 flagged sites, bumaba na lang po ng hanggang 4 na mga sites. So And meron pa then, rin. Oo, nung meron. pinonitor po namin, gumawa na naman po uli ng panibagong Facebook groups at nag-ano na po sila, may hybrid na po. May ilan po, Ganon? Oo. akala mo bentahan po ng aso, pero kapag napasok mo Yun at na nga. madali ka naman po talagang nakakapasok, bentahan po ng bata ang pinag-uusapan. So importante ang binabanggit nyo yung mga ganyan ha, para dinideceive pa, di ba? Parang bentahan kuno ng aso. Buti nababanggit nyo yan sa ating programa para at least, di ba, mawarningan ang ating mga nakikinig ngayon na wag ko kayo padadala dahil so lahat ito yung mga sinasabi nyo mga perpetrators na to, ito yung isang na-convict. Lahat ho ba may relasyon, part of a syndicate, larger syndicate talaga na involved sa child trafficking? Ayun ba nasisilip nyo, ASEC? Ito po ay pinag-aaralan ngayon ng PNP, Okay. pero so far isolated and hindi naman po Iba-iba. Oo. mga cases kasi may iba naman po, middleman po ang nahuli. So Oo, inaalam kaya po nga natin paano napunta sa kanya ang bata. Siya ba ang bumili sa biological mother o Oo. binili niya rin ito doon sa bumili sa biological mother? Ito ba talaga ibinili o ninakaw o inabduct po nila? So yan po Oo. yung mga tinitignan natin. Pero so far po, at least ho, nakikita ho Mga natin na hindi individual naman po cases. talaga. Oo. Yung gusto ko malaman kung may sindikato talagang ganyan na talagang allegedly involved yan, no? Yun talaga ang ginagawa nila, no, na illegal. Pero ibig sabihin, sabi nyo, parang iba-iba, no, yung kaso. Basta involving yung biological mother, depende ho sa pangailangan. Ang ano lang naman, main issue dyan, laging nagigipit sila. Yung isa nga, di ba, yung nagbenta ng 75,000 OFW na galing sa Vietnam, na nabuntis lang siya ng Vietnamese. Tama ho ba, ASEC? Opo, at then na-decide po niyang ibenta yung anak niya dahil kailangan niya uli ng pera para makabalik uli sa Vietnam, Vietnam. allegedly. Mm. Kaya po yun ang kanyang naging Ah. option. Although mali pong option yun. And then Kaya yung nga. isa Oo. naman, yun naman pong isa anak po, marami pong anak. Oo. Pang Mm. 7 anak na po yung kanyang ibinenta, yung isang Oo. naging operation po Oo. natin recently. And Oo. then buntis po siya ngayon, kasalukuyan, Oo. 3 months na buntis po. Kaya po gusto Yeah. niya na po, although mali po yung naging kaparaanan Yeah. na magbebenta ng kanyang anak. ASEC, bago kita bitawan, importante lang, ano ba ang advice mo? Ano ba yung parang dapat nilang tutukan dun sa mga, let's say, mga website na yan, kung just in case ito ang mga mensahe, sabi nyo nga kanina, kunwari aso, ano ho yung mga dapat nilang iwasan pag may nakita sila mga ganyan, para lang ho doon sa mga nakikinig? Opo, pagka po meron kayong mga nakitang sites na ganyan, i-report po ninyo sa NACC at 0917-633 Yun. Oo. 6222 or sa adoption@nacc.gov.ph. And Sir Danny, kung Oo. meron naman po tayong mga nanay na nagbabalak po ng ganyan, bawal po. Hindi po binibenta Yeah. ang ating mga anak. Bawal pong ibenta ang ating mga anak. Kung hindi na Oo. po natin talaga sila kayang alagaan, meron po tayong maayos na mekanismo na naaayon Yan. sa batas para po Oo. isuko ang pangangalaga sa inyong mga anak. Kung after Yeah. series of counseling and after series of interventions, kasi po ang gusto sana natin, Sir Danny, matulungan muna yung nanay para wag niya sanang i-let go at wag niya sanang Tama. isurrender ang kanyang anak. Pero after series of counseling, after minimum 3 months po na nakapagbigay po tayo ng interventions, the mother Yeah. still decides to relinquish parental care and authority. Yan po ay Sige. nirerespeto natin at meron po tayong mekanismo para ma-declare legally available for adoption ang bata. At Sige po. marami po tayong Filipino families, Sir Danny, na gabi-gabi nagdadasal at Yeah. nag-qualify po sa requirements at nag-aantay na sila ay ma-match sa mga bata na ito. Tama. Kaya po, Okay. ang panawagan po natin sa ating mga kababayan, bawal po magbenta,
bawal po ang online adoption. Wala pong online adoption. Meron po tayong legal Yeah. na proseso at hindi po ito online. Okay, At sige. bawal rin pong magtapon ng mga anak, ng mga babies. Isa Sige. rin pong mandato ng NACC yan, Sir Danny. Oo. Yung pong Foundling Recognition and Protection Act kung saan ito pong mga nanay na hindi na ho talaga kayang alagaan ng anak, maaaring dahil sa teenage pregnancy o di po Sige kaya ay po. Oo. rape. Okay. Hindi ho kailangan itapon ng mga bata. I-surrender po sa pamahalaan para po sila ay maalagaan at maiproseso for adoption. Sige po. Nako, well said. Kinapos na ho tayo sa oras. Dapat magkaroon tayo ng part 2, no? Napaka-importante ho ng topic na to. Maraming salamat, ASEC, sa oras. Thank you. Maraming salamat po, Sir Danny. Okay, ano si ASEC Rowena Macalintal, Assistant Secretary ng Operations and Services National Authority for Child Care, NACC ho yan, ha? Para may mga info kayo tungkol din sa mga batang binibenta online. Okay, maikli lang, 10,000 na shout out dito sa mga viewers ng ating official YouTube channel. Maraming salamat. Iisahin ko lang yung mga pangalan: Ruby Watiwat, Nona Damian, Daniel Nino Paklihan, Lina Ho, Julius Bangalando, Aldrich Maralit, Japs, Elizar Isidro, Juro, si Dave Leonor, ang aking classmate laging nanonood. Thank you very much sa inyong oras. Ako po si Danny Buenafe. Siyempre bukas ho, babalik ho ako at susunod na ho, nagseserbisyo Niña Corpus at Check Batalyones. Bye-bye! Mga pangyayaring mahalaga. Ora-orada, ibabalita. Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break. PRTV News Break sa PRTV Prime Media. Gising! Ang inyong Mr. Gising in the morning. Ayun. With pleasure. Energy! Ang hatid namin tuwing umaga. Kasama ang mga sisiksik ng 6 a.m. mo ng talakayan, balitaan at kwentuhan. Alvin El Chico sa alas 6 at kasama si Doris Bigornia sa alas 7:30, Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Dito lamang sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Nagseserbisyo, Niña Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM. Nagseserbisyo, Niña Corpus at Migs Bustos sa DZMM.